Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 3 Quarter 3, Week 3 Sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o persons with disability, PWD o iba pang may natatanging kondisyon, magalang respect. Para sa unang araw. Makinig ng mabuti sa awit na aking papatugtugin. Aawitin natin ng sabay-sabay sa tono ng sit-sirit-sit. Narito ang YouTube link. Ang pamagat ay Magandang Asal. Narito ang liriko o titik ng kanta. Mga batang katulad ko, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko dahil mahalaga ito. Ang paggalang sa matatanda, kapansanan ay ugaling nakakaganda. Dapat lang na magsimula habang tayo'y mga bata pa. Lagi sana tayong mag-alay ng halik kay nanay at tatay ng paggalang mula sa puso. Magmano sa lolo, lola, sa mga kapwa-tao. Mag-opo sa tito, tita, di lang sa may kapansanan. Ang magagandang asal natin ay hindi pa dapat limutin dahil ang magalang na bata ay laging pinagpapala. Tungkol saan ang ating awitin ngayong araw? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na makakikilala ng mga paraan ng pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o persons with disability. Makatutukoy na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o persons with disability ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kapansanan. Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Paano nyo nailalarawan ang mga taong may kapansanan? Ang pagkakaroon ng pag-unawa sa mga taong may kapansanan ay susi sa pagtanggap at payapang pagkikipagkapwa. Ang mga batang may paggalang. Tuwing sasapit ang ika-3 ng Disyembre, may mga bisitang iniimbitahan ang paaralan kung saan pumapasok si Ben. Ito ay nakaugalian na ng paaralan para ipagdiwang ang International Day of Persons with Disabilities, alinsunod sa deklarasyon ng United Nations. Lahat ng mga mag-aaral ng ika-3 at ika-6 na baitang ang siyang magkapares para sa paghahanda para sa mga bisitang darating. Ang mga mag-aaral na nasa ika-6 na baitang ay dati nang nakasalamuha at nakasama ang mga bisita. Ang mga mag-aaral naman sa ika-3 baitang ay siyang dadalo para makilala at makihalubilo kasama ang mga bisita. Laging dumadalo bilang bisita sa kanilang pagdiriwang ang mga itinuturing na kaibigan ng mga mag-aaral sa paaralan. Si Fatima na masiyahin ay hindi nakakakita dahil sa kanyang pagkabulag mula pagkabata. Si Lino na isang pipi at si Ken na bingi ay kapwa mahusay sa sign language. Si Andy na palangiti ay gumagamit ng tungkod dahil sa kanyang pagkapilay. Kitang-kita ang pagkasabik ng mga mag-aaral ng ika-6 na baitang na dati nang nakasalamuha ang mga bisitang kaibigan. Si Mila ay agad na ginabayan si Fatima papunta sa kanilang upuan. Si Salvo naman ay dagling tinabihan si Lino at Ken dahil siya ay marunong din gumamit ng sign language. Sanay si Salvo dahil natutunan niya din ito bilang pamamaraan ng pagkikipag-usap sa kanyang kapatid na tulad din ni Lino at Ken na hindi nakakapagsalita. Ang pag-akay naman kay Andy ay masigasig na ginawa ni Amanda.
Ang pagtulong ng mga mag-aaral na nasa ika-6 na baitang ay malugod na tinanggap ng kanilang mga bisitang kaibigan, kaya't galak at sigla ang naidulot nito sa kanila. Bagamat ang mga bisita ay may ibang kalagayan, hindi nila ito itinuturing na abnormal o may diferensya. Ang kanilang pagkakaiba ay sila'y may mga espesyal na pangangailangan. Handa na ang lahat para sa munting palatuntunan. Ang mga mag-aaral na ika-3 baitang ay nariyan na rin para sa kanilang pagkikilahok. Tungkol saan ang maikling sanaysay? Ano-ano ang mga kapansanang nabanggit sa kwento? Ano-ano ang ipinamalas ng mga mag-aaral sa kanilang mga bisita? Ang maikling sanaysay o kwento ay naglalahad ng ilang uri ng kapansanan. Ang taong nakararanas o mayroon nito ay hindi hinangad na sila'y magkaroon ng kung anuman sa kanilang kondisyon. Kung may pagkakataon na naisin nilang gumaling mula sa kanilang kalagayan, bagamat mapapansin niyong may iba silang kalagayan, hindi dapat ito maging dahilan para sila'y ibukod at maging tampulan ng mga tukso. Ang mga taong may kapansanan ay ating kapwa-tao. Dahil sila ay ating kapwa-tao, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang ating pagkakapantay-pantay ay pagpapakita na tayong lahat ay may pare-parehas na karapatan. Ang paggalang sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon ay nagpapakita ng pag-unawa sa kanilang kalagayan at pagrespeto sa kanilang karapatan. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o may mga natatanging kondisyon ay tanda ng pagkakaroon ng magandang asal. Lagyan ng check kung ang nakasulat ay may kinalaman sa mabuting pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o PWDs. Lagyan naman ng X kung ito ay hindi. Pag-alok ng upuan sa taong may dalang tungkod o saklay sa pampublikong sasakyan. Pagtawanan ang mga taong gumagamit ng sign language. Ang paghikayat sa mga kamag-aral na matutunan ang ilang common sign language. Binanggit ni Tonyo na may diferensya ang kanyang kaibigang si Myla. Tinanong muna ni Mars kung pwede niyang ilipat ang saklay na gamit ni Lino bago niya siya akayin. Narito ang mga tamang kasagutan. Ngayon na nakilala at natutukoy na natin kung paano na ipakikita ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o may mga natatanging kondisyon, atin namang susubukin ang ating ilang mga natutunan. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon, may mga kasanayan o kilos na nagpapanday sa ating paggalang. Sa mga sitwasyon na aking babanggitin, pag-isipan at sagutin ang mga tanong. Ano ang gagawin mo? Pinaypay ni Tito Ramon ang kanyang kamay bilang hudyat ng kanyang pagtawag sa iyo. Siya ay may sukbit na bag, habang ang ilang gamit ay nakasabit sa kanyang saklay. May magnanay na bagong sakay sa pampublikong bus. Ang nanay ay may ginabayang anak na hindi nakakakita. Ikaw naman ay may maayos na upuan sa harapan. Ang iyong kaibigan na si Mario ay hindi naman bingi, ngunit lubhang napakahina ng kanyang pandinig. Pinauulit niya sa iyo ang medyo mahabang kwento na iyon ang natapos, pero maikli na lang ang oras at matatapos na ang recess. Ilang pagpapanday sa mga kasagutan. Bago tulungan, magalang munang tanungin o ialok ang nais na gawing pagtulong. Maging sensitibo sa wikang ginagamit, hindi tama ang pagbanggit ng abnormal ang mga taong may kapansanan o may diferensya.
Ang mga taong may kapansanan ay maaaring may ibang kalagayan, pero tao din sila na may parehas na karapatan. Hindi katatawanan o tampulan ng biro ang kanilang kakaibang kalagayan o kondisyon. Lagyan ng masayang mukha kung ang kilos ay nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa taong may kapansanan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Si Stanley ay nagrereklamo kapag inuulit-ulit niya ang pagtawag sa kanyang kapatid na mahina ang pandinig. Inaalok ni Charlie ng mauupuan ang pasaherong may dalang tungkod o saklay. Si Samuel ay sabik na matuto ng basic sign language. Tinatawanan ni George ang bulag na nadadaanan sa may tawiran. Magalang na tinanong ni JC si Crisel na hindi nakakakita kung kailangan niya ng tulong sa pagligpit ng kanyang gamit. Narito ang mga susing sagot. Paggawa ng slogan. Gumawa ng isang slogan tungkol sa pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o PWDs. Kumuha ng isang malinis na bond paper, gamitin ng mga pangkulay, guhitan o maaaring maglagay ng disenyo sa mabubuong slogan. Halimbawa, ang kapansanan ay hindi hadlang, paggalang ang kailangan para sa masiglang ugnayan. Para sa ikalawang araw. Kalabitin ng katabi. Kamustahin ang kanyang araw. Magkwentuhan tungkol sa kanilang karanasan sa pakikisalamuha sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Alin sa mga halimbawa ang maaaring may naipakikita ng pagtanggap at paggalang sa taong may kapansanan? Alin sa mga ito ang ginagawa rin ng inyong pamilya? Makakapaglahad ng mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o persons with disability o PWD. Maiuugnay na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o persons with disability ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kapansanan, paggalang. Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Paano nyo na ilalarawan ang mga taong may kapansanan? Bubuin nating muli ang mga ugnayan na mayroon ang sarili sa iba't ibang mga tao, katulad ng isinagawa natin sa mga nagdaang mga paksa. Puna ng mga thought bubbles na mga kanais-nais na gawain na nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa taong may kapansanan. Mula sa mga ibinahaging karanasan kanina, ano-ano ang maaaring maging papel ng iyong sarili sa pagpapakita ng pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan o PWDs? Punan ang mga thought bubbles. Narito ang mga posibleng sagot: paggalang, pagtulong, pag-alaga o pag-aruga, paggabay, pag-akay, pagsama, pagpili at pagpila, mayroon o wala. Tukuyin ko ang sitwasyon ay nagpapakita ng indikasyon o tanda na maaaring may kapansanan ang isang tao. Pipila lamang sa mayroon o wala na maaaring isulat ng guro sa pisara. May saklay na dala ang nanay ng kaibigan ni Dali. Walang nakita si Dali na benda sa kamay man o sa paa ng kanyang kaibigan. Mayroon kayang kapansanan ang kaibigan ni Dali o ang nanay ng kaibigan niya? Hindi dahil sa mayroong dalang saklay ang isang tao ay mayroon na agad itong kapansanan. Maaaring ito ay indikasyon, ngunit hindi ito laging tiyak. Ang nanay ni Dali ay isang SPED teacher sa kanilang lugar. Nakita mo siyang may kausap gamit ang sign language. Bahagyang nagtaka si Dali dahil ang kausap ng nanay niya ay ang kanyang kalaro sa playground.
Maaaring ang kanyang kalaro ay bahagyang nakakaranas ng hirap sa pananalita na hindi kapansin-pansin sa pagtingin ni Dali. Maaari din namang nagpapaturo lang din ang kanyang kalaro sa kanyang nanay. Maaaring may iba pang paliwanag. Napakakapal ng salamin na suot ng iyong kaibigang si Sally. Ang kapal ng lente ay halos mas makapal pa sa lapad ng iyong kuko sa hinlalaki. Tuwing di niya ito gamit, ang kanyang paningin ay pawang natatakpan ng mga maninipis na ulap. Ito ang paliwanag ni Sally nang iyong tanungin kung nakakakita siya kung walang salamin. Hindi lamang pagkabulag ang itinuturing na kapansanan na may kinalaman sa paningin. Maaaring maituring na may kapansanan na rin ang mga taong may malalabong mata na hindi na kayang mapagaling ng salamin. Ano ang nasa isip ko? Isulat sa isang piraso ng bond paper o malinis na papel ang mga palagay, pakiramdam o paniniwala na pumapasok sa iyong isipan tuwing kayo ay nakikisalamuha sa ating kapwa na may kapansanan o PWDs. Impresyon bilang sariling pagkilala sa taong may kapansanan. Kayang gawin tuwing nakikisalamuha sa taong may kapansanan. Bakit sa tingin mo mahalaga na pag-isipan kung ano ang mga pumapasok sa iyong isipan tuwing nakikisalamuha sa mga taong may natatanging kondisyon o PWDs? Paano mo nahuhugot dito ang kilos na naghuhubog ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Tandaan, ang partikular na naging pangklaseng gawain ay para mapalitaw ang kakayanan namang mag-aral na tukuyin kung ang isang tao ay may kapansanan. Nahuhubog din natin ang pagiging sensitibo sa pag-iisip kung ano ang nakikita ng mga mata. Maaaring hindi akma ang ating palagay sa kung ano ang aktwal na nararanasan ng tao, kaya't kinakailangan ang magalang na pagkilala sa mga taong may kapansanan. Ang mga palagay, impresyon o pakiramdam ang siyang nagiging batayan ng ating mga pagkilos, kaya't kinakailangang maisantabi natin ang mga ito, lalo na kung ito ay pawang mga pagpapalagay lamang at hindi aktwal na karanasan ng taong ating nakakasalamuha. Humanap ng kapares. Mag-isip ng maikling dialogue kung saan magpapalitan ang magkapares kung ano ang kanilang gagawin o kung ano ang kanilang kayang gawin tuwing makikisalamuha sa taong may kapansanan. Kategorya ng kapansanan, pisikal, visual o paningin, auditory o pandinig. Maaaring ang dialogue ay aktwal na mga karanasan kasama ang kapamilya o kaibigan kung saan naipakikita ang pagkilala sa mga taong may kapansanan at ang paggalang sa kanila bilang kapwa. Maaaring makapaglista ng tig-3 gawain o kilos ang magkapares para mapunan ang speech bubble. Ngayong nakapag-isip tayo ng halimbawa ng mga dialogue, mayroon bang nais magpresenta na itanghal o basahin ang dialogue na nabuo ng kapares? Sa mga dialogue, narito ang ilan lamang sa mga susing kaalaman at kasanayang nais na palitawin. Ang pagsasantabi ng mga pagpapalagay ay nakatutulong sa dalisay na pagkilala sa mga taong may kapansanan. Ang ilang mga pagpapalagay o assumptions ay minsang nagmimistulang mga kaalamang maaaring hindi kayang mapangatwiranan. Kinakailangan ang bukal na pagkilala sa mga taong may kapansanan, batay mismo sa kanilang karanasan, hindi lamang sa kwento ng iba. Ang mga impresyon o mga pagpapalagay ang siyang magiging batayan ng ating mga pagkilos, kung kaya't kinakailangang naaayon ito sa pagpapakita ng mabuting pagkikipag-ugnayan batay sa kanilang karanasan.
Katulad ng ilang halimbawa kahapon, hindi kinakailangang automatic ang pagtulong sa taong may kapansanan sa pagtatapos ng isang gawain dahil maaaring gusto din nilang maisagawa ito ng hindi kinakailangan ng gabay. Kung kaya't mainam na mahinahon na magtanong kung kinakailangan ba nila ang gabay o tulong. Bilugan ng akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang paggalang, pagtawa sa kaibigang may kapansanan ay nagpapakita ng pagtanggap at pagkilala sa kanilang kalagayan. Ang pangunguna, pagtatanong sa pagtatapos ng gawain ng isang taong may kapansanan ay nagpapakita ng paggalang. Ang paggabay, pagtsismisan, ang mga kapwa na may kapansanan ay mahalaga para sa paghubog ng ating pagkikipag-ugnayan. Ang pagtulong, pag-iwas sa kapwa na may kapansanan o PWDs ay nagpapakita ng suporta sa kanilang pagkamit ng tagumpay. Ang pagdadamot, paglalaan ng oras para makisalamuha sa mga taong may kapansanan o PWDs ay nagpapatibay ng payapang ugnayan. Sumulat ng isang tula na may 2 hanggang 3 taludtod na nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan. Para sa 3 araw. Ano-ano ang mga kasanayan o mga gawaing nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at pagkilala sa mga taong may kapansanan o PWDs? Tingnan natin mamaya lamang mula sa ating jar kung may mga sagot na katulad ng inyong nabanggit. Sa araw na ito, tayo'y makakapagmungkahi ng mga wastong paraan ng pagkikipag-ugnayan batay sa kalagayan ng mga taong may kapansanan o persons with disability. Naipaliliwanag na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o persons with disability o PWD ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kapansanan, paggalang, pagtanggap, pagkikipag-ugnayan. Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Paano nasasaklawan ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa ang pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan? Ang pagkikipag-ugnayan sa kapwa ay tungkol sa ugnayan ng sarili sa ibang tao at sa kanyang komunidad bilang kabuuan. Ang bawat tao ay natatangi, may kondisyon man o wala. Sa ating paghubog ng ating pagkilala sa ating kapwa ay naglilinang ng ating pagtanggap at paggalang sa isa't isa. Maituturing ang isang individual na makatao kung ang kanyang mga aksyon ay kumikilala sa karapatan ng kanyang kapwa. Hindi siya gumagawa ng anumang panlalamang sa kanyang kapwa. Gayon din, nangunguna siya na suportahan ang mga nangangailangan para maitaguyod ang kanilang kapakanan. Ang kasanayang ito ay kadikit na mga gawaing ating ipinamamalas sa mga nagdaang mga gawain at talakayan. Ang paghubog ng ating paggalang ay hindi lang pag-unawa ng ating sarili, kundi pati na rin ng ibang tao na ating kapwa, may kapansanan man o wala. Pagbabahaginan at palitan. Kun ng jar of good deeds. Bawat isa sa inyo ay bubunot ng isang pirasong papel. Basahin ng malakas ang nakasulat dito. Pagkatapos, magbigay ng karagdagang mungkahi kung anong kilos o gawain ang maaaring gawin tungkol sa karanasang nakasulat sa papel. Mahalaga ang pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o PWDs dahil ito ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat isa. Sa ating pagkikipag-ugnayan, hindi lang pagkakapantay-pantay ang ating naitataguyod, pati na rin ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga karapatan at pangangailangan.
Pop Quiz Bee. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng panggrupong Pop Quiz Bee. Ang bawat grupo ay maaaring may 3 hanggang 5 na mag-aaral. Kailangang matukoy ng bawat grupo kung ano ang maaaring uri ng kapansanan ang tinutukoy ng bawat paglalarawang ibabahagi ng guro. Si Gringo ay hirap sa kanyang paglalakad sa pagtayo at sa paggalaw gawa ng pagkaputol ng kanyang kanang paa. Physical disability o pisikal na kapansanan. Kapag tinatawag si Cora ng kanyang nanay, hindi agad napapalingon si Cora at parang guni-guni lamang ito sa kanya. Kinakailangang ulitin pa ng nanay ni Cora ang pagtawag sa kanya ng may mas malakas na boses na hindi pagalit. Minsan ding napapansin ng nanay ni Cora na parang laging nakatingin sa kanyang labi tuwing siya ay nakikipag-usap. Hearing impairment o kapansanan na may kinalaman sa pandinig. Nakikita nyo si Nena na halos laging malapit ang kanyang mukha sa kanyang binabasa. Minsan mo ding napansin na siya ay madalas matisod sa kanyang paglalakad. Visual impairment o kapansanan sa paningin. Si Rex ay napapagkamalang hindi marunong umintindi ng mga simpleng panuto, bagamat malinaw ang pagkakalahad nito. Madalas mo ding napapansin na tuwing may aktibidad sa klase, siya ay mabagal o kaya'y nahuhuli. Kapansanang intelektual o intellectual disability. Tuwing nakikipag-usap ang iyong pinsang si Jenny, napansin mong nahihirapan siya sa pagbigkas ng mga salita. Kung hindi man niya napagpapalit-palit ang mga tunog, nakakaranas siya ng madalas na pagkautal o hindi tuloy-tuloy na pagsasalita. Dahil sa ganitong karanasan, hindi nagiging malinaw ang iyong pag-unawa sa kung ano ang nais ibahagi ni Jenny. Speech o communication disorders o kapansanan sa pagsasalita. Tungkol saan ang mga sitwasyon na inilarawan? Bakit sa tingin nyo ang mga sitwasyon na ipinakita ay maiuugnay sa ating pagkikipagkapwa? Sa puntong ito, lahat ng mga nabanggit na sitwasyon ay may kaugnayan pa rin sa mga natalakay natin noong nagdaang mga araw. Binibigyang pansin natin ngayon ang iba't ibang uri ng kapansanan na nararanasan ng tao. Narito ang ilan sa mga nabanggit sa ating Pop Quiz Bee na ating iisa-isahin sa mga susunod pang mga araw. Para sa araw na ito, bigyang diin o pansin natin ang unang uri na mas madalas nating napapansin o mas mabilis din nating matutukoy na kapansanan. Pisikal na kapansanan o physical disability. Mapapansin natin sa mga taong nakakaranas nito na mayroong limitasyon sa kanilang paggalaw o paggamit ng bahagi ng kanilang katawan, hindi lamang putol na paa, daliri, kamay o anumang pisikal na deformity. Dahil sa limitasyon sa paggalaw, minsan ay kinakailangan nilang gumamit ng wheelchair, saklay o kaya'y tungkod. Sa mga taong nakakaranas nito, hindi nangangahulugan na apektado agad ang kanilang pag-iisip. Hindi rin nangangahulugan na kailangang ibukod sila sa lipunan dahil lang sa kawalan ng bahagi ng katawan ng tao. Guhitan ng isang bituin kung ang gawaing nagpapakita ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa na may kapansanan ay hindi nyo pa naisasagawa pero nais nyo itong isabuhay. 2 bituin kung madalas nyo itong ginagawa. 3 bituin naman kung lagi nyo na itong ginagawa. Pag-akay o paggabay sa mga taong may pisikal na kapansanan. Pag-aral ng basic ng sign language sa pakikipag-usap o talastasan sa taong may kapansanan sa pandinig. Pagtulong sa pagbasa sa taong nakakaranas ng lubhang paglabo ng mga mata. Paghihintay na makatapos sa pagsasalita ng aking kaibigan na minsang nauutal sa kanyang pagkukwento. Paggabay sa pagsunod ng utos o mga panuto sa kaibigang nahihirapang makaunawa sa mga konsepto
dahil sa pagkakaantala o mabagal na pagkatuto. Paggawa ng slogan. Gumawa ng isang slogan tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan. Kumuha ng isang malinis na bond paper, gamitin ang mga pangkulay, guhitan o maaaring maglagay ng disenyo sa mabubuong slogan. Halimbawa, ang kapansanan ay hindi hadlang, paggalang ang kailangan para sa masiglang ugnayan. Pangakong hindi ipapako. Mag-isip ng isang pangako na nagpapahayag o nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan o PWDs. Ako si Patlang, nangangako na huhubugin ang aking pagkilala, pagtanggap at paggalang sa aking kapwa, may kapansanan man o wala. Ito ay aking maisasagawa sa pamamagitan ng paglinang, nag-ugnayan ng sarili sa kapwa. Mabubuo ko ang kasanayang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod. Gabayan nawa ako. Para sa ika-4 na araw. Ano-ano ang mga halimbawa ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Bakit dapat panatilihin ang wastong pakikipag-ugnayan? Sa araw na ito, ipakikita natin ang pagiging magalang sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng wastong pakikipag-ugnayan. Napatutunayan na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pakikipagkapwa. Kapansanan, paggalang, kapansanan, pagtanggap, pakikipag-ugnayan. Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Paano napapalitaw ng wastong pakikipag-ugnayan ang payapang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan? Ang ating pakikipagkapwa ay hindi lamang nakaugat sa pakikisalamuha sa ating kapwa-tao, may kapansanan man o wala. Ang pakikipagkapwa ay nakaugat sa mas malalim na pakikisama at pakikisangkot sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paglinang ng sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon ay ang pagkintal sa atin ng pagiging mabuting tao. Lahat tayo ay may karapatan at lahat tayo ay may mga tunguhin sa buhay. Hindi kailanman dapat na maging hadlang ang kapansanan tungo sa pagiging tao at sa ating pagpapakatao. Para mas mahasa pa ang ating pag-unawa at pagsasakilos ng ating mga natutunan noong mga nagdaang araw, maglaro tayo. Buhay na larawan. Hatiin ang klase sa 6 na grupo. Gumanap o isadula ninyo ang inyong magiging tugon sa mga sitwasyong nangangailangan ng paggalang sa mga taong may kapansanan. 2 grupo ang sabay na magpapakita ng buhay na larawan para sa bawat sitwasyon. Bibigyan kayo ng 2 hanggang 3 minuto upang pag-isipan at isagawa ang inyong pagpapakita. Pagkatapos, bawat grupo ay may 1 minuto upang ipaliwanag kung anong kasanayan o gawin o gawain ang inyong ipinapakita. May nakita kang taong naka-wheelchair, papasok ng isang gusali. Wala siyang kasamang kamag-anak o kaibigan na maaaring tumulong. Ano ang gagawin mo? May napansin kang taong bumibili sa tindahan. Siya'y iyong bagong lipat na kapitbahay. Nadidinig mo si Aling Pina na pasigaw na tinatanong ang taong iyong napansin. Mula sa loob, hindi gaanong napapansin ni Aling Pina na ang tao ay nagpapakita ng mga senyas o gumagamit ng sign language.
May nakita kang bulag na may hawak na tungkod na nakatayo sa may pedestrian lane. Paano napapalitaw ng wastong pakikipag-ugnayan ang payapang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan? Bakit ito mahalaga? Ang paglinang ng sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan ay nagsusulong ng mabuting pagtanggap, pagtulong at paggalang sa ating kapwa. Ang pananatili ng paggalang ay maipakikita sa pamamagitan ng maraming aktibidad at gawaing inilalagay ang pagpapakatao sa sentro nito na siyang susi sa ating payapang pagkikipagkapwa. Karamihan ng natukoy nating mga kasanayan at mga mabuting asal ay pawang mga kilos batay sa kung ano ang ating nakikita o naoobserbahan. Kalimitan, ang itinuturing nating mga PWDs ay nalilimita sa pisikal na kapansanan. Ngunit, kagaya ng ilan sa mga nabanggit natin, hindi lamang sa pisikal na anyo nakikita ang kapansanan. Maaari din itong mapansin gamit ang ating pandinig at pagkikiramdam sa pamamaraan ng pagkikipag-usap ng tao. Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng wastong pagkikipag-ugnayan na nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa taong may kapansanan. Isulat naman ang malungkot na mukha kung ito ay hindi. Dagling hinahawakan ni Ana ang wheelchair sa pagtulong sa isang taong pumapasok sa isang gusali. Ginaya ni Rudyard ang sign language ng taong bumibili sa tindahan kahit hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Tinabihan ni Joey ang bulag na may hawak na tungkod sa may pedestrian lane. Habang naghihintay ng green light sa pagtawid, tinanong muna ni Joey kung maaari ba niyang tulungan ang taong may hawak na tungkod. Pinaglalaroan ni Marita ang saklay na gamit ng kanyang pinsan na si Narisa. Tinawag na si Raul ng kanyang kamag-aral na si Paula. Narito ang mga susing sagot.